Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Isaiah, chapter 30, verse 21 to 22. Sabi dito, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, "This is the way, walk in it." Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your image covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, "Away with you." Sa Tagalog version, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, "Ito ang daan, dito kayo lumakad, tatalikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Iyari sa pilak at ginto, ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihin, lumayo kayo sa akin." So, ang katuruan po natin ngayon ay sabi dito, the Spirit teaches us God's ways. So, inspirito natin, kung meron ng nagtuturo sa atin kung ano yung dapat natin kainin physically, kung ano yung kinakain natin para maging healthy tayo, ang spiritual natin kailangan pinapakain din natin. Kung ang katawan natin, pinapakain natin ng pagkain, ang spiritual natin, kailangan din natin pakainin. Tunuturuan natin kung paano maging kalugod sa Diyos yung sa pamamaraan niya. Kasi, ang spirito daw natin tells us where to go. Kung ano man yung mga ginagawa natin na para makakapag-healthy sa ating katawan, ganun yun din yung espiritu natin na sinasabi dito kung ano yung dapat nating mabuting gawin, kung ano yung dapat natin na karapat-dapat natin sa buhay, at kung ano yung nakakalugod sa Diyos, at kung ito ba ay nakakabuti o hindi. And the Spirit causes us to throw away our sins. Ito yung nag-guide sa atin kung paano tayo lalayo sa kasalanan, kung paano natin maiiwasan yung mga gawang mali, yung mga gawa ng kasamaan, ng kaaway. At ito yung magiging way kung paano tayo lalakad sa katotohanan, sa kabutihan, at kung ano yung purpose ng buhay natin, na matuturuan tayo sa dapat nating gawin. Katulad ng katawan natin, kung pinapakain natin to ng healthy, magkaroon tayo ng healthy lifestyle, maging conscious tayo sa kinakain natin. Ganun din yung sa spirit natin, kung paano na tayo ililid nito, kung saan ba tayo ililid ng mga ginagawa natin. Kung may pagkain ng ating katawan, ganun din dapat yung spiritual natin. Magkaroon tayo ng consciousness sa mga dapat nating tahakin. Kung ito ba ay makakabuti o isa lang na kung tukso lang sa atin at mapupunta tayo sa kasamaan. Kasi lahat ng mga ginagawa natin, nililid to ng spirito sa atin. Kung ano ba yung tamang pag-iwas sa kasalanan, kung saan ka ba patungo sa tama o sa mabuting kalakaran. So, ang lahat ng to, nagkakaroon ng saan man daw tayo pumunta, kung saan tayo pupunta, kung sa kanan ba o sa kaliwa, kailangan marinig natin yung kumbaga, kung sa isip natin, yung konsensya, yung sa soul natin, dapat maramdaman natin kung tama pa ba yung mga ginagawa natin, kung nakakabuti pa ba o makakasama na. So, kailangan hindi natin sinasantabi kung ano man yung nililid sa atin sa buhay natin.
kung kailangang talikuran natin, yung dapat natin talikuran, yung mga masamang ginagawa natin, katulad daw ng pagtalikod ng mga paniniwala natin, so Diyos-Diyosan, at kung paano natin naiiwasan yung mga kasalanan at talikuran, na kung paano natin to ibabasura. Marunong dapat tayo magkaroon ng pangunawa sa mga ginagawa natin, kung ito ba ay nagpo-form ng maganda, or ito ba ay nagpo-form ng mas mabigat na kasalanan, at magkakaroon tayo ng mas malalang ginagawa. Kasi kung meron tayong banal na espiritu sa buhay natin, ililid tayo nito kung ano yung dapat natin gawin. Kung ang mga ka-spirit ba natin ay tama, at naninirahan dito ang nananahan sa atin ang presensya ng Diyos. Kung meron bang kailangan meron tayong pag-iingat sa mga ginagawa natin. At once na meron tayong pag-iingat sa mga ginagawa natin, nililig tayo ng tama ng Diyos, ng banal na espiritu, ng yung spirit natin, tama yung nag-guide sa atin at naglilid sa atin. So, i-declare natin na tayo ay panig sa katotohanan at mabuti. Hindi yung dahil na nasasanay na tayo sa mga maling ginagawa natin. So, lagi nating isipin, lagi nating pakiramdaman yung sarili natin, yung kapwa natin, na kung nililid pa ba tayo ng Santo Espiritu, o iba na yung nililid sa atin. Baka mamaya yung kaaway na yung nag-guide sa atin, kaya lagi tayo napapahama. Kaya lagi tayong nasa maling decision. Kailangan alam natin sa sarili natin kung ano yung mga pwede natin gawin sa oras na hindi na pala tayo yung nasusunod, or mas malamang na yung mas lamang na yung kasalanan na nagagawa natin sa buhay natin. Yung paulit-ulit na lang na pagkakamali, paulit-ulit na lang na akala natin nagiging normal lang sa atin. Okay lang magkamali kasi normal lang sa ating buhay yun. Kailangan po natin isa buhay na ang mga ginagawa natin, merong mga cause, merong mga pagkakataon na kailangan piliin natin yung tama para matuto tayong gawin yung tama. So, ang spirito natin ay nag-guide yan sa atin. So, hanapin natin kung pakiramdaman natin kung nililid pa ba tayo ng spirit natin. Ginaguide pa ba tayo sa tamang tinatahak natin. Kasi, malalaman natin yan sa pagrelasyon natin sa Diyos. Once na lumayo tayo sa relasyon ng Diyos, kadalasan, iba yung natatahak natin daan, iba yung naglilid sa atin. Akala natin naglilid po sa atin ay ang banal na espiritu. Pero, nililid na pala tayo ng kaaway. So, kailangan natin pakiramdaman kung ano ba yung naglilid pa sa atin, sa espiritu natin. Kasi, minsan katulad ng katawan natin, kain lang tayo ng kain, hindi natin alam na yung tinitake natin, yung kinakain natin ay nakakabuti pa sa ating katawan. Akala natin masarap lang, kaya okay lang na i-take natin, kainin lang natin. Pero may mga bawal na pagkain. So, kailangan natin iwasan yun. Ito pa ba ay tama? Ito pa ba ay nakakatulong? At magiging healthy pa ba ako sa mga pagkain na yun? So, katulad din ng ating espiritu na pakiramdaman natin kung nasa tama pa ba tayong sinusunod, tama pa ba yung naglilid sa atin, o yung kaaway na. So, yun yung mga katuruan sa buhay natin, na yung spirit natin dapat tinuturuan tayo sa tunay na yung tinuturo ng Diyos sa atin. Kung ano yung nakalagay sa
Biblia, na yun ang nasusunod sa atin. Kasi yung spirito natin, kapag napakaramdaman natin na meron tayong presensya ng Diyos, yung spirit natin, ililid tayo sa tamang landas. At yun yung magsasabi sa atin kung saan tayo papunta. At hindi natin, maiwasan natin na mapunta tayo sa paulit-ulit na ginagawa nating kasalanan at hanggang sa maging masama na tayo. Nagiging patuloy na natin ginagawang attitude or patuloy na natin hinahanap yung pagkakamali natin kasi akala natin yun ay totoo. Kasi doon tayo nililid ng kaaway. Hindi na pala siyang Diyos ang presensya ng Diyos ay nandun, kundi yung kaaway. Yung nagsusulsol sa atin kung nagawin natin yung mga mali na ginagawa natin. So, yung lagi natin tatandaan. Kung tayo ba ay nililid ng spirit natin, ng banal na spirito, o yung naglilid sa atin yung kaaway na. So, yun lamang po, tatandaan natin na sa Isaiah, dito, sa verse na to, makikita natin na may kailangan dapat sundin sundin. So, kung ano man nililid sa atin ng Espiritu Santo.